Maingat na binutasan ng lalaki ang balat ng itlog at kinuha ang bahagi ng pula nito. Pagkatapos, palihim siyang naglagay ng sulat sa loob ng itlog. Tinakpan ang butas gamit ang pandikit at pininturahan ito para magmukhang normal ulit. Pagkatapos noon, hinintay niya ang kanyang target. Bigla, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nagkunwari siyang nagbabasa ng pahayagan at napansin ang dalawang ahente na nakatingin sa kanya. Alam niyang mabibigo ang kanyang plano kung hindi siya makakatakas sa kanila. Biglang may dumaang karamihan. Mabilis niyang tinanggal ang salamin at nakihalo sa kanila. Hinuli ng mga ahente ang maling tao. Nang makawala, bumalik ang lalaki. Nakakita siya ng isang babaeng maghahatid sana ng pagkain sa bilangguan at nilapitan niya ito. Nagulat ang babae. Pabulong niyang sinabi rito na kaibigan siya ng asawa nito na nakakulong sa selda 90 at nagpaplano silang iligtas ito. Pinakiusapan niya itong ipasok ang itlog pero ayaw ng asawa niya. Nagpumilit ang lalaki. Maililigtas daw nila ito sa loob. Di lubos maunawaan ng babae pero pumayag siya at dinala ang itlog. Pagkakita sa itlog, nagngit-ngit siya sa galit. Di niya alam kung bakit dala ito ng asawa pero kutob ni Jack may mali. Gusto niya ng itlog kaya maingat niya itong binalatan. Sa loob, may sulat, tapikin ang pader para mahanap. Alam ni Jack na tinutulungan siya ng grupo niyang makatakas dahil may usisero. Nilunok ni Jack ang sulat at itlog para itago ang plano. Habang hindi nakatingin ng gwardya, nagsimulang kumatok si Jack sa pader nang tuloy-tuloy gamit ang kanyang sapatos. Samantala, nasa loob ng imburnal ang mga kasamahan niya, nakikinig gamit ang stethoscope. Pagkalipas ng halos isang oras, sa wakas ay narinig nila siya. Ginamit nila ang Morse code upang kumpirmahin ang lokasyon. Nang makasiguro, inilagay ng grupo ang pampasabog sa tamang lugar at sinindihan ang mitya. Dahil sa malakas na pagsabog, nawasak ang pader ng selda. Nagmadali ang mga ahente pero huli na ang lahat. Nakatakas na si Jack sa butas.